Good afternoon, ma'am. My name is Rodney Tan, Section 41. I-recite ko po ngayon ang 10 Basic International Standard for Law Enforcement, ma'am. So, number 1, ma'am. Simulan ko po ngayon sa equal protection, ma'am. Equal protection. So, sinasabi po dito na lahat po ng tao ay may equal pagtrato sa batas. Ano man po ang kanilang katayuan sa buhay, mayaman mo po sila, mahirap, bata, matanda. Po. Kumbaga ano po sila, equal po yung protection na binibigay sa kanila ng batas. For example na lang po, ma'am, yung mga mga bata. Bata po siya na binubuli sa school. Ayon po sa batas natin, kahit bata pa po siya, ma'am, yung rights yung ibibigay po sa kanya, ma'am, na pagtrato is kagaya rin po sa mga adult, ma'am. Kumbaga pantay po. Kung ano po yung pagtrato sa adult, yun din po yung pagtrato nila sa bata, ma'am. Next naman po ay respectful treatment, ma'am. So ibig sabihin po nito, ma'am, lahat po ng tao ay nagiging biktima man ng krimen o inakasuhan ay dapat po silang pangalagaan at may malasakit. Kumbaga ma'am, kumbaga, ma'am, sa madaling salita, itinuturing po silang inosente, ma'am. At yung example nito, ma'am, kung yung suspect po, ma'am, ay nahuli po siya ng isang police officer, ma'am, hindi po siya pwede nitong saktan o insultuhin. At dapat po ipaintindi po ng police yung rights po ng suspect na sa paraang naiintindihan ng suspect, ma'am. Ayun. And naiintindihan ng suspect, ma'am. Next naman po is use force. So, sa use force naman, ma'am, is yung paggamit ng puwersa, ma'am, ay dapat talagang kailangan lang, ma'am. Siya, kumbaga, hindi po siya pwedeng gamitin ng kapulisan dahil trip lang po nila, ganun. Kumbaga, kailangan po talaga naaayon din po sa sa sitwasyon, ma'am, sa sitwasyon. Kumbaga, naaayon din dapat sa sitwasyon. Example na ito, ma'am, yung kunyari mga rallyista, ma'am, po sila, pumapalag po sila sa ating kapulisan. Kumbaga, syempre alam naman po natin yung rally, ma'am, more on sigaw lang po sila, hindi po dapat nananakit o nagkakasakitan, ma'am. At kung umabot man po sa sakitan, dun lang po gagamit ng pwersa yung ating kapulisan, ma'am. At yung pwersa po na yun, ma'am, kumbaga hindi po dapat yung nakakamatay, ganun. Kumbaga pantaboy lang o pang control lang ng mga relihista, ma'am. Next po, ma'am, is policing non-violent assembly, ma'am. So, ang ibig sabihin po nito, ma'am, ay kumbaga yung kapulisan po natin, ma'am, hindi po sila marahas o hindi po sila marahas o gumagamit agad ng pwersa, ma'am. Kumbaga, imbis na gumamit po sila ng pwersa is yun po muna nila na makipag-usap ng maayos para po maayos yung man pong hindi pagkakaunawaan. Example po nito, ma'am, is yung peaceful protest without di ba, ma'am, yung mga tao, ma'am, na walang permit, ma'am,
na nagrarally. Ayun. Kumbaga hindi po dapat nila saktan yan kahit wala po yung permit. Kumbaga idaan na lang po nila sa pakikipag-usap. Yan po ma'am. Next ma'am is little force ma'am. So ang paggamit po nito ma'am ay hindi po, tingin ko po ma'am hindi po siya dapat talaga basta-basta ma'am. Kumbaga pag kumbaga ma'am pang siya ma'am paano ba to? Hindi agad siya ginagamit ng walang dahilan ma'am. Hindi siya agad ginagamit ng walang dahilan. Bigyan na lang ako ng example ma'am. Example ma'am, may taong armado na tumutok ng baril sa loob ng gusali ma'am na yun, di ba? Kumbaga nagbabanta po siya na papatayin niya po yung mga tao ma'am. Doon na po gagamit ng little force yung ating kapulisan ma'am. Kasi po marami na pong taong nanganganib ma'am Ma'am, next po ma'am is arresting person on legal grounds. So, ibig sabihin po nito ma'am, dapat po may malinaw na ano ba to? May linaw na batayan o ano ba? Kumbaga kumbaga may malinaw po sila na ebidensya at hindi po sila basta-basta nanghuli ng walang sapat na dahilan ma'am. Kumbaga dapat po ma'am may tamang dadaan po sila sa tamang proseso. Example nito ma'am is yung ma'am, yung pag-issue ng court ng warrant of arrest sa isang tao. Ayun ma'am. Doon po so pag-issue ng warrant na po na yun is ipapaliwanag po ng excuse me ma'am, ating kapulisan yung rights ng suspect na rights ng suspect na dapat niya pong malaman ma'am. Tapos next ma'am is detainees rights ma'am. Ibig sabihin nito ma'am, yung taong nakakulong ay may karapatan po sila ma'am na kumbaga ma'am, may karapatan po silang makipag-ugnayan sa kanilang pamilya ma'am. Kumbaga obligado po na malaman ng pamilya nila na kung ano pong nangyari sa kanila ma'am. Example na lang yun ma'am. Example ma'am, nahuli ako ma'am. Nahuli po ako na nagnakaw ma'am. Dapat po ma'am may karapatan po ako na ipaalam sa pamilya ko, kaibigan ko, o sa iba pa pong malapit po sa akin ma'am. Ganun po yung ganun po yun. Next naman ma'am is human treatment of detainees ma'am. Kumbaga ma'am, ibig sabihin po nito ma'am, lahat po ng taong nakakulong ay dapat po silang tratuhin ng tama ma'am. Kumbaga hindi po porket nakakulong na po sila ma'am, hindi na po sila tatratuhin ng tama ma'am. Kailangan po tama pa rin po yung pagtrato po sa kanila ma'am, kasi tao pa rin naman po sila ma'am Next naman po ma'am is refusal to obey unjust order ma'am. Ibig sabihin po nito ma'am is pag ma'am, ibig sabihin nito ma'am, bawal po sumunod yung kumbaga ma'am, bawal utus-utusan po yung mga ma'am, yung mga suspect po natin ma'am. Yun, parang bawal po sila utus-utusan ma'am. Pagkain po yung pagkaintindi ko ma'am, parang bawal po sila utus-utusan ng police officer ma'am.
Ganun po. Tapos next ma'am is reporting violation ma'am. Ibig sabihin nito ma'am kapag may nalabag na ano ma'am, may nalabag po na ano yung suspect natin ma'am, I mean yung police officer natin ma'am, dapat po iulat agad po ito sa kanyang ano ma'am, superior ma'am. Example nito ma'am yung kumbaga example ma'am, nakita niya po yung kabaro niya na binubugbog po yung isang inmate ma'am sa loob ng selda ma'am. Kumbaga dapat ma'am bilang isang ano ma'am, police officer ma'am, dapat po i-report niya po 'yon sa superior niya po ma'am, para po maging aware po yung ano ma'am, superior niya po ma'am. At yun lang po ma'am. Maraming salamat po ma'am.